Paano naghahanda ang Pilipinas para sa alitan sa South China Sea, at mga pangsariling dahilan kung bakit sinusubukan ng China na kontrolin ang karagatan na ito. Hindi sumusuko ang Pilipinas sa pagtatanggol sa teritoryo nito, sa kabila ng malaking panganib sa bansa kung patuloy na ibabaluktot ng China ang lakas militar nito sa pamamagitan ng pagtatayo ng infrastruktura sa mga isla sa South China Sea. Sinabi ni President Marcos na ipagtatanggol ng Pilipinas ang kanilang karagatan laban sa pananakop ng mga Chinese, hindi man gusto ng Pilipinas ang isang komprontasyon, ngunit matibay na ipagtatanggol ang karagatan nito na pagmamay-ari ng bansa. Ito ay matapos alisin ng Coast Guard nito ang floating barrier na inilagay ng China sa pinagtatalunang shoal sa South China Sea. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita sa publiko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa paglalagay ng China ng 300 meter, o 780-foot long barrier sa pasukan sa Scarborough Shoal. Inaangkin ng China ang malalaking bahagi ng South China Sea bilang opisyal nitong teritoryong pandagat, ang humigit kumulang 70% ng dagat, na sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 3.5 milyong kilometro kwadrado, o 1.4 milyong milya kwadrado, isang rehiyon kung saan humigit kumulang 3 trilyon dolyar sa kalakalang dala ng barko ang dumadaan taon-taon dito. Napag-alaman ng internasyonal na desisyon ng korte noong 2016 na walang legal na batayan ang China para sa mga claim nito sa South China Sea, at nagpa siya ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa pag-aangkin ng mga Chinese sa mga karapatan sa South China Sea, na sumusuporta sa isang kaso noong 2013 na dinala ng Pilipinas. Sinabi ng korte na walang legal na pundasyon ang mga pag-angkin ng China ng mga makasaysayang karapatan sa loob ng 9-dash line, na ginagamit ng Beijing para i-demarcate ang mga claim nito sa karagatan. Ang pag-asa ng mas maraming puwersang Amerikano sa mga lokal na kampo ng militar sa Hilagang Pilipinas sa tapat ng Taiwan at Katimugang China ay ikinaalarma at ikinagalit ng Beijing. Ang pagbabalik ng mga tropang US sa Pilipinas sa unang bahagi ng taon nito ay hudyat ng bagong antas ng matagal ng tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing sa South China Sea. Noong February 2, 2023, inihayag ni Defense Secretary Lloyd Austin III ang pansamantalang pagbabalik ng mga tropang Amerikano sa 4 na bagong base militar sa Pilipinas, na nagpasimulang muli ng presensya ng militar doon na nakatalaga sa loob ng 30 taon. Ang 4 na bagong baseng ito ay nakakonsentre sa isla ng Luzon sa Hilaga at Palawan sa Kanluran, na nagdaragdag ng 5 orihinal na lugar sa buong Pilipinas. Ang desisyong ito, na nagpalakas sa presensya ng US sa Indo-Pacific, ay nagmarka ng bagong antas ng pagkilos laban sa China habang nagpapatuloy ito sa agresibong pagtugis sa dagat sa South China Sea. Sa pag-iisip ng bantang ito, muling pinagtitibay ng US ang matibay na ugnayan nito sa Pilipinas dahil sa geographic na posisyon nito, sa kabila ng pagkakahanay ng nakaraang administrasyong Duterte sa China. Ang lokasyon ng Pilipinas ay hindi maaaring palakihin na may pinakahilagang lugar na tinatahanan na 73 milya lamang mula sa Taiwan at sa kanlurang baybayin nito na nasa hangganan ng South China Sea. Kaya, ang muling pagpasok ng mga tropang US sa mga baseng Pilipino ay hudyat ng isang bagong yugto ng paghahanda ng US para sa pagkontra sa China, ngunit walang makabuluhang epekto sa Pilipinas. Noong huling umalis sa Pilipinas ang mga tropang US noong 1992, itinuring ito ng maraming Pilipino bilang isang pagdiriwang na pagtatapos sa isang kolonyal na pananakop. Gayunpaman, nababatid na ngayon ng Pilipinas ang tumataas na banta ng China, kung saan tinatanggap ng kasalukuyang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang pagbabalik ng tropa ng US sa mga base militar ng mga Pilipino at ibinalik ang relasyon ng US-Philippines sa dati nilang lakas. Isang buwan matapos payagan ni Marcos ang mga tropa ng US na muling sakupin ang mga base, ang kanyang approval rating ay 78%, na nagpapakita ng solidong suporta sa mga Pilipino. Sa kabilang banda, ang ilang makakaliwang grupong pampulitika ay nagpoprotesta kamakailan sa pagiging malapit ni Marcos sa US, lalo na pagkatapos ng kanyang kamakailang pakikipagpulong kay Pangulong Biden noong Mayo.
Gayunpaman, ang mga Pilipino sa pangkalahatan ay tila naiintindihan ang pangangailangan para sa mga aksyon ni President Marcos sa makabuluhang kasaysayan at laki ng mga tensyon sa China. Ayon sa isang Japanese expert, may dalawang personal na pangunahing dahilan kung bakit sinusubukan ng Beijing na kontrolin ang South China Sea, isang pinagtatalunang rehiyon ng karagatan. Una, ang South China Sea ay mahalaga para sa strategic patrol ng Chinese na nuclear ballistic missile submarine, na kailangang pumasok sa kanlurang karagatang Pasipiko para sa nuclear deterrence nito laban sa US. Pangalawa, ang South China Sea ay magsisilbing buffer zone para sa China kung at kapag ang US ay nagsasagawa ng pag-atake ng militar laban sa mainland China. Ang pandagat na transportasyon ng China ay nangangailangan ng mga ruta sa dagat. Bagamat ang malaking reserba ng langis at natural na gas ay sinasabing nasa ilalim ng seabed nito, ito rin ay isang lugar ng pangingisda na mahalaga para sa seguridad ng pagkain. Ang Pilipinas ay nagpasimula ng arbitral proceedings sa UN Permanent Court of Arbitration sa Hague noong 2016, na nangangatwiran na ang mga aksyon ng China ay lumabag sa UN Convention on the Law of the Sea. Matapos magdesisyon ang korte sa pabor ng Pilipinas, tinawag ng China ang desisyon na ilegal, walang saysay, at walang bisa, at patuloy na sinakop ang mga isla. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan ay nararamdaman ngayon ng mga mangingisdang Pilipino na nahaharap sa mas malaking kompetisyon sa mga armada ng China at bumababa ang kita. Sinabi nila na ang kabiguan ni Duterte na sapat na labanan ang pagtanggi ng Beijing sa pamumuno ay nagdulot ng kanilang kasalukuyang kalagayan at ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China, Pilipinas, at Estados Unidos. Ang mga proyekto ng pagtatayo ng China sa South China Sea ay lubhang nakapinsala sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang dagat ay mayaman sa likas na yaman at ang masaganang buhay dagat, lalo na sa mga lugar tulad ng Scarborough Shoal, ay may malaking halaga sa industriya ng pangingisda ng mga Pilipino. Ang gusaling Chino, tulad ng pagbobomba ng sediment mula sa seafloor upang bumuo ng mga bagong isla, ay lubos na sumisira sa marine life at humaharang sa mga Filipino fishing vessel. Sa ngayon ay abala ang Pangulo na ayusin ang ugnayan sa mga malalakas na bansa gaya ng Amerika, at kabilang na dito ang mga kasapi ng United Nations, upang makakuha ang Pilipinas ng mga malalakas na kakampi laban sa China, kung sakaling patuloy magmamatigas ang bansa, at handa na dito ang Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo.